Angelu's POV. Oh, Angelo, bakit nandito ka sa likod bahay? Tanong ni Gardo sa akin ng hardinero ng mga Valderrama. Kanina pa ako nagpapahangin dito sa ardin na inaalagaan niya. Dito ang paborito kong tumbayan dahil pakiramdam ko nare-relax ako tuwing nakatanaw ako sa mga halamang alaga ni Gardo. Matanda ito ng 8 taon sa akin, ganun pa man magkasundo pa rin kami. Minsan nga binibiro ko to kay Gina pero agad naman akong binabara nito. Ayaw niya daw sa bunganga ni Gina, masyadong prangka. Tsaka may gusto rin daw siya iba, naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon para magtapat sa babaeng gusto niya. May pagkamiseryoso rin kasi tong si Gardo. Kung hindi ko lang alam na hardinero to dito, mapagkakamalan ko tong anak ng mga Valderrama. Matangkad at malaki ang pangatawan nito na animo, alagang-alaga sa gym. Noong una nga napansin kong may kamukha ito, pero hindi ko lang talaga maalala kung sino. Matangos ang ilong nito. Mapupungay ang kulay tsokolate nitong mga mata. Maayos din manamit, ngun nga lang ang mga damit nito ay may kalumaan na. Sa bagay, dito lang naman kami sa mansyon paikot-ikot. Ako nga yung mga damit ko, yung mga binigay pa sa akin ni Ate Pat noon eh. Yung mga bagong damit na nabili ko, sinusuot ko lang kung sinasama ako ni Nanang mamalengke or magsimba. Bakit parang tulala ka? Kanina pa kita tinatanong kung anong ginagawa mo dito sa likod bahay. Aniya. Hindi ko sinagot ang tanong niya dahil ayoko malaman ito na iniiwasan kong makita si Sir Austin. Pagkatapos niya kasi akong pagalitan kagabi, hindi na ako lumabas ng kwarto. Kahit pa nauhaw ako na madaling araw, di pa rin ako lumalabas. Baka kasi kapag lumabas na ako, magpang-abot na naman kami sa kusina. Nagpapahangin lang ako dito, Gardo. Tapos na kasi ako sa mga labahin ko. Shit! Gardo? Narinig kong mahinang mura nito. Mahinang sabi nito. Ha? Kulot to ang baling ko sa kanya. Ang sabi ni Nana, Gardo daw ang pangalan mo. Tsaka nang unang beses kitang tinawag na Gardo, hindi ka naman nagreklamo ah. May paggab-gab ka pang nalalaman dyan. Gusto mo lang yata pasasyalin ang pangalan mo eh. Mahabang litanya ko sa kanya. Napanguso ako pagkatapos. Pagtingin ko dito, kitang-kita ko ang pinipigilan niyang tawa. Bahagya pa ngang gumalaw ang balikat nito. Ano kayang nakakatawa sa sinabi ko? Ikaw lang ang may alam. Sabi nito sabay lapag sa gunting na gamit niya para sa halaman. They knew me as Gardo kaya't yun ang tawag nila sa akin. Pero pakiramdam ko ang bantot ng pangalan ko. Pag ikaw nagsasabi kaya pinaalam ko sa'yo ang tunay kong pangalan. Ay, hala, seryoso ka? Napalakas yata ang boses ko dahil sumenyas ito. Nahinaan ko. Totoong Gab ang pangalan mo? Bakit mo pinalitan? Ang ganda kaya ng Gab, parang tunog pang mayaman? Namamanghang sabi ko sa kanya at nakita ko pa na mumula ang tenga niya. Anong apelido mo? Maya-may dagdag na tanong ko pa sa kanya. Para naku-curious din tuloy ako dito kay Gardo. Mukha din naman kasi itong yayamanin, kaya bagay lang ang pangalang Gab sa kanya. Wag na, di na importante yun. Mas mabuti pa, walang alam tungkol sa akin. Sabi nito pero hindi ako masyadong sigurado kasi mahinang pagkakasabi niya. Gusto ko nga sana ipaulit sa kanya pero ayaw niya namang ulitin. Anong gagawin mo ngayon? Pagbabago ni Gab sa usapan. Siguro hindi ito komportabling pag-usapan ng personal nitong buhay. Nung minsang nabanggit ni Gina sa akin na magkasundang pala kami ni Gardong na masukan dito sa mga Valderrama, siguro nauna lang to ng 1 buwan. Wala, maghihintay lang ako kung may pag-uutos si Nana. Tapos ko nang labahin ko kanina pa. Sinadya kong agahan ng pagising ko kanina para maaga kong matapos ang trabaho ko. Gusto ko sana magmukmuk ulit sa kwarto kaso baka magtaka naman si Nana. Kaya mas pinili ko na lang tumambay dito sa hardin. Hindi ko rin alam kung nandito pa ba si Sir Austin at ang mga kaibigan niya pero sana wala na sila. Di ko kasi alam paano pakikitungan si Sir Austin kung andito pa to eh. Bigla-bigla kasi itong nagagalit. Natatakot nga ako baka pag nakita ko nito ngayong umaga baka mabulyawan ako. Dahil di ko to binalikan kagabi nung tinawag niyang pangalan ko. Paano pa ako babalik kayong punong-puno na nga ng luha ang mukha ko? Di nagmukha akong kamatis na napisat kapag nagkataon? Kung gusto mo, turuan kitang magpatubo ng mga bagong bulaklak. Yun ay kung gusto mo lang. Kung wala ka namang hilig, okay lang din sa akin. Suhestyon ni Gab sa akin. Parang mas bet ko ata siyang tawaging Gab. Pero baka magtataka naman yung mga kasamahan namin. Ang sabi pa naman niya, ako lang daw ang may alam. Okay lang Gab ang itawag ko sa'yo? Para mas gusto ko yung Gab kaysa Gardo. Tanong ko sa kanya pero nakita kong medyo nag-aalangan ito. Sige na. Mas bagay na ang kagapuhan mo, Gab. Dagdag ko pa pero napangiti na lang.
At lalo na pagwapo pa sa kanya. Alam mo bang mas gwapo ka kung palagi ka nakangiti? Ano na, payag ka, Gab na lang. O kaya lang, pwede ba yung tayong dalawa lang? The people here may wonder why you're calling me other name. Sagot nito sa diretsong igles. Wow, Gab, English speaking ka rin pala ha. Baka naman nagpapanggap ka lang mahirap pa, yung totoo. Mayaman ka siguro no. Siguro naglayas ka sa inyo kaya ka naging hardinero dito. Ako sa kanya. Nung una nakita ko pang natigilan to, pero hindi naman ako nito tinawanan. Hindi mahilig lang talaga ako manood ng mga Ingles na palabas, kaya ako natuto. Wika nito sa akin. So, ako naman na magtatanong sa iyo ngayon. Ano na, tuturuan ba kitang magpatubo? Game ka bang magpaturo sa akin? I can teach you how to... You can teach her what? Mariing sabi ng taong di naman kasali sa usapan namin. Nagkatinginan pa kami saglit ni Gab. Halos manigas ako sa aking kinaupuan nang marinig kong boses si Sir Austin. Alam ko nasa likuran ko lamang ito dahil may naramdaman akong parang nakatayo sa likod ko mismo. Pagtingin ko ulit kay Gab, naging seryoso na ang pagmumukha nito. Ang kaninang maaliwalas itong aura ay biglang naging istrikto. Nakita ko pa ang pag-igting ng mga panga niya at pagkuyom nito ng kanyang kamao. Hala, di ba siya takot kay Sir Austin? Di ba takot mawalan ng trabaho? Gusto ko sana tong sawin na, Hoy Gab, na walang apelido maghunos dili ka at baka parehas tayong mawalan ng trabaho. What are you going to teach her? Ulit ni Austin sa taong gamit ang seryoso, ngunit mariing boses. Bigla ako nagpanik na makita ko, wala atang balak si Gab na sagutin ang tanong ni Sir Austin. Nakipagtagisan pa to ng tingin, na tila hindi to uurong sakali mong magpang-abot silang dalawa. Gusto ko sana tong senyasan na wag sagutin ni Sir, pero di naman to bumaling sa akin. Dahil wala na akong choice, ako na lang ang sasagot. Agad akong tumayo at tumarap kay Sir Austin. Bala ko sanang salubungin ang mga tingin nito, pero hindi ko pala kaya. Para kasi akong natutunaw sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Ano po Sir Austin, turuan niyo po akong... Huminto ako dahil kumunot ang noon niya. Tuturuan ng? Napalakas ang boses ni Austin. Asshole? Mahinang mura ni Gab pero dinig ko naman. Ewan ko lang kung narinig na ni Sir Austin. Tuturo ang magpatubo ng halaman. Nauutal kong sagot dito. Pakiramdam ko na mamawis ang kamay ko pati na rin ang kilikili ko sa sobrang nerbiyos. Oh, hardinera ka na rin pala ngayon. Patuyang tanong ni Austin sa akin pero hindi ko na to inintindi pa. Gusto ko lang makawala sa harapan niya ngayon. Sige Gab. Ay, Gardo pala. Mauna na ako. Next time na lang ako magpapaturo sa'yo. May gagawin pa pala ako eh. Paalam ko sa kanya at tumalikod na. Hindi ko na inintay ang sagot nito dahil gusto kong lumayo at iwasan ang matatalim na mga tingin ni Sir Austin sa akin. I didn't know that you're close to the gardener. Napahinto ako sa aking paglalakad nung magsalita ito. And what did you just call him? Gab? Ano yon endearment nyo? Gab my ass? Sabi ni Austin, bakas ang pagkadisgusto sa boses niya. Ano bang pinagpuputok ng butsi ni Sir Austin? Aga-aga bad trip agad? Bakit ba pakiramdam ko palagi na lang tong aburido? Hindi pa naman ito thunders masyado pero sobra namang mainitin ang ulo niya. Bakit po sir? Bawal po ba makipagkaibigan sa mga kasamahan ko nagtatrabaho dito sa mansyon nyo? Seryoso kong balik tanong sa kanya. Niwala akong sinagot isa man sa mga itinanong niya sa akin. Not if you're not flirting with each other during work time. Sagot nito sa sarkasikong tono. Ay wow! Biglang nag-init ang tenga ko at pakiramdam ko, nagsiakyatan lahat ng dugo ko sa ulo. Magalang akong bata pero sumusobra na tong amo ko. Di ko na ata mapapalampas ang pang-iinsulto niya sa akin sa pagkakataong to. Tanggalin niya ako sa trabaho, wala akong pakialam. Excuse me lang po sir ha, pero kagabi mo pa ako hinuhusgana. Porke ba mahirap ako, ganun nakababa ang tingin mo sa akin? Dahil ba nakipag-usap ako sa lalaki, nakikipaglandian agad ako? Di ko na napigilan ng may pumatak na luha sa aking mga mata. Pero pinalis ko agad to. Sumusobra ang talas ng bibig nitong amo ko. Ang sakit-sakit niyang magsalita. Di ba pwedeng nakipagkaibigan lang ako? Yan ang mahirap sa inyong mga mayayaman. Masyado kayong mapangmata. Sobrang baba ng tingin niyo sa aming mga mahihirap. Sir, mahirap lang po ako pero may dignidad akong tao. Kaya wag mo akong matawag na malandi. Nakita ko ang pagkabahala sa mukha ni Austin nung umiyak na ako. Sinubukan niya pa akong hawakan pero tinaas kang kamay ko. Pinigilan ko siya.
Hindi mo alam ang pinagdaraanan ko. Wala kang alam tungkol sa akin at di mo ako kilala kaya wala kang karapatan para husgahan ako. Sir, look, I don't mean to offend you. It's just that nakita ko pa ang pagsabunot niya sa kanyang buhok. He looks frustrated at tila ba hindi nito alam ang sasabihin niya sa akin. I'm sorry. I'm sorry if I offended you, Angelo. I just want to protect you. You're too young and vulnerable. Ayoko lang mapahama ka, sabi ni Austin sa kalmadong boses. Pero di pa rin mabura sa isip ko ang masasakit na salita na binitawan nito para sa akin. Gusto ko sana tong tanungin kung kanino niya ako gustong protektahan. Kay Kali ba? Eh kaibigan niya naman yun. Kung kay Gab naman, kaibigan ko naman to. Please look at me, sabi ni Austin sa nakikiusap na tono. Pero hindi ako nakinig. Nanatiling nakayoko habang pinipigilan ang pagpatak ng mga luha ko. Angelo? Inawakan niya ang mga kamay ko kaya napatingin ako sa mukha niya. I'm sorry, please. Malamlam tong nakatingin sa akin at dama kong sensiridad sa boses niya kaya tumango ako. Ingat po kayo sa mga salitang binibitawan ninyo. Hinila ko ang kamay ko sa kanya. Nagmamadali akong pumasok ng silid ko. Narinig ko pa ang malalim itong buntong hininga pero hindi na ako lumingon sa kanya. Di naman tamang hahayaan ko na lang tong husgahan ako. Mabuti na rin yung naipapalabas kong saloobin ko sa kanya. Kung nainsulto ko man to, wala na ako magawa pa. Maghihintay na lamang ako kung tatanggalin niya ba ako sa trabaho ko. Di ko na malay nakatulog pala ako. Pagtingin ko sa orasan, 2:00 na pala ng hapon. Kaya pala pakiramdam ko tumutog na yung tiyan ko. Lagpas na pala ako sa tamang oras ng pagkain. Tiyak mapapagalitan ako at agad nang pumunta sa kusina. Nang bumangon ako, walang tao dito, siguro nagpapahinga si Nana. Nakita ko sa Gina, natutulog sa kama niya. Nasa kalagitnaan ako sa aking pagkain nang biglang sumulpot sa harap ko si Sir Austin. Nandito pa pala to. Ngayon lang ata to nagtagal dito sa mansyon nila. Sa bagay, Sabado naman ngayon. Siguro pahinga din ng mga amo. Are you always not eating on time, Angelo? Tanong ni Austin sa akin. Sa may lapag na isang basong tubig sa harapan ko. Humila pa to ng upuan at umupo sa aking tapat. Hala, galit na naman ba to? Halos lahat na lang ba ng ginagawa ko ay kinagagalit niya? Ngayon lang po, Sir Austin. Magalang kong sagot sa kanya pero hindi ako tumingin sa mukha niya dahil nagsisinungaling lamang ako. Hindi itong unang beses na hindi ako nakasabay sa tanghalian ni Nana. Dati kasi tinatapos ko muna mga gawain ko bago ako kumakain. Then why Nana said that you're always doing this? Patay! Nagsusumbong pala si Nana sa kanya. Nasabi ni Angelo sa sarili. Happy birthday, Angelo! Happy birthday, Angelo! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday, Angelo! Sabay-sabay nila akong kinantahan bilang pagbati sa aking kaarawan. Di ko maiwasang maiyak. Ganito pala ang feeling na nagbe-birthday at sineselebrate to. Nandito lahat ng mga kasama ko dito sa bahay na naninilbihan sa mga Valderrama. Salamat po sa inyong lahat. Naluluha akong sabi sa kanila. Salamat at pinaranas niyo ito sa akin ngayon. Sobrang saya po ng puso ko. Hindi ko po ito makakalimutan hanggang sa pagtanda ko. Anong pagtanda, Angelo? Kakadibo mo pa lang, patanda na agad ang iniisip mo? Biro ni Gina. Alam ko, sinabi niya lang yon para gumaan ang pakiramdam ko. Gusto ko lang po kayong pasalamatan dahil kung hindi dahil sa inyong lahat, hindi ko ito mararanasan. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin at sa pagmamahal ninyo. Dahil po sa inyong lahat, naramdaman kong may pamilya ako. Naiiyak ako habang nagpapasalamat sa kanilang lahat. Totoo ang lahat ng mga sinabi ko. Sa kanila ko naramdaman ang feeling na may kapamilyang nagmamahal sa'yo. Di man kami magkadugo pero alam kong pamilyang turingan namin sa isa't isa. Totoo pala talaga ang sinasabi nila. Family is not true by blood but it's true by heart. Nagtulong-tulong kami kaninang umaga para magka-set up dito sa tabi ng swimming pool. Si Ate Lani ang nagduto ng lahat ng pagkain sa tulong na din ni Nana at Ate Helen. Habang kami naman na Gina at Gaba naglalagay ng mga dekorasyon. May pa-balloons pa mga ito at kumuha pa kami ng bulaklak sa garden na inaalagaan ni Gab. Nag-bake pa nga ng cake si Ate Lani para sa akin Sinabihan ko ngang wag na lang kasi ang dami na niyang niluto. Pero ang sabi nito ayos lang daw. Dapat may cake daw talaga para kompletong handa sa aking debut. Sabi ni Nana kanina magsuot daw kaming lahat ngayon ng maayos sa damit. Kaya eto, nakadress ako ngayon. May niregalong dress sa akin si Gina at may kasama pa tong sandals. Nagtataka pa ako dahil parang mamahalin ang regalo niya sa akin. Maganda kasi ang paper bag na kinilalagyan nito. May tatak na Versace ang paper bag na sandal, tsaka Valentino ang sa damit.
Nagdadalawang isip pa nga akong tanggapin to dahil feeling ko mahal talaga tong regalo niya. Pero ang sabi naman ni Gina, bilili niya raw to sa Divisoria kaso hindi niya na raw type kaya't regalo niya na lang daw to sa akin. Paano hindi type? Ang ganda kaya nito, mukhang pang mayaman. Pero nagdududa talaga ako kay Gina kasi nung sinusuot ko na to, panay naman ang puri niya sa akin na sobrang ganda raw. Akala ko ba hindi niya type? Pero hinayaan ko na lamang ito. Siguro natutuwa lang to at bumagi ang damit at sandals na regalo niya sa akin. Girl, blow your candles na, dali. Saan ni Gina sa akin? Inawakan niyang kamay ko at marahan akong giniya papunta sa hanggang ng cake ko. Ang ganda ng pagkakagawa ni Ate Lani. May mga cupcakes pa tong kasama. Talagang feel na feel ko ang pagiging 18 ko dahil sa 18 ding kandila. Tsaka 18 ding cupcake sa kamalabilong-ngulong puting rosas. Nagagamitin daw mamaya pag isinayaw nila ako. Make a wish muna girl bago ma-blow. Bulong pa nito sa akin kaya tatawa ko. Ano ba ang hihilingin ko? Masaya na ako sa buhay ko ngayon kahit paminsan-minsan namimiss ko pa rin si Chang. Pumikit ako at nagpasalamat sa Panginoon sa buhay na binigay niya sa akin bago ko hinipan ng mga kandila. Tsaka ang wish ko pala, sana darating ang panahon na makilala ko ang papa ko. Yun ay kung buhay pa ito. Di ba rin ang di niya ako tanggap basta makilala ko lamang siya. Tsaka isa ko pang wish na sana malaman ko kung saan sila nilibing si mama. Gusto ko kasing mabisita kahit ang puntod man lamang nito. Gusto ko magpasalamat sa kanya dahil pinili niya akong isilang. Masaya namin pinagsaluhan ng mga pagkaing handa nila para sa dibu ko. May sineta pang video okay si Kuya Carding at Kuya Joel. Mahilig daw kasi si Madam magkantahan noon, lalo na tuwing bumibisita ang mga kaibigan nito dito, kaya't meron silang ganito. Angelo, happy birthday ulit. Ito pala ang regalo ko sa'yo. Pasensya ka na ha, yan lang ang nakayanan ng pera ko. Bati ni Gab sa akin sabay abot ng paper bag na regalo niya. Nahihiya pa akong tanggapin to pero mapilit talaga siya. Sa bagay, dibu ko naman. Di naman siguro masamang tumanggap ng regalo mula sa kanya. Siguro may ipon naman tong si Gab. Sa tingin ko kasi mamahalin tong regalo kaya tulad ng regalo ni Gina, sosyalin din ang paper bag nito na may tatak na Vacheron Constantine. Napansin ko lang parang lahat ng regalo sa akin nagsisimula sa V ang mga tatak. Ganon kaya lahat ng mga paninda sa Divisoria? Di ko rin alam kung ano-ano tong tatak sa paper bags. Salamat dito sa regalo mo, Gab, ha? Sana hindi ka na nag-abala. Pasasalamat ko sa kanya. At napansin ko pa nahiya itong napakamot sa isang kilay niya.